Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome to DJ Sean Stories. Turn on your notification bell, like and subscribe para sa crime stories araw-araw. Selos ang dahilan. Buhay ang naging kabayaran. Ganyan nga ang nakakalungkot na sinapit ng isang huwarang guro sa probinsya ng Rizal. At ang krimen nga na ito ay naging laman ng balita at online. Ang babaeng biktima ay kinilalang si Mary Ann de Guzman Manzanillo, 34 years old. Si Mary Ann ay nagmula sa bayan ng Rodriguez, Rizal. Siya nga ay ipinanganak ng taong 1991 at may dalawang kapatid na mga lalaki. Nahubog si Mary Ann bilang mabuting tao mula sa mga aral at turo ng Mascap Christian Fellowship. At dahil sa kanyang pagsusumikap, nagtapos si Mary Ann sa Marikina Polytechnic College. Ay sa kanyang social media account, si Mary Ann ay naging mathematics teacher sa Universal Evangelical Christian School. Pagkatapos ay naging college instructor si Mary Ann sa Colegio de Montalban. Ang asawa ni Mary Ann ay kinilalang si Gerson Manzanillo, 37 years old. Si Gerson ay isang barbero na mula din sa Rizal. 11 years na ngang kasal sina Gerson at Mary Ann pero bago iyon, 7 taon na silang magkarelasyon. Nagkaroon nga sina Mary Ann at Gerson ng dalawang mga anak na mga babae. Isang larawan nga ng masaya at buong pamilya ang laman ng social media ni Mary Ann. Sa tuwing may okasyon, magkakasama nga sina Mary Ann, Gerson at ang kanilang dalawang mga anak. Bukod doon, mahilig din mamasyal ang pamilya ng Manzanillo sa iba't ibang mga lugar. Hindi naman nakakalimutan ni Mary Ann at Gerson na bigyan ng oras ang isa't isa bilang mag-asawa. Madalas ngang magbanding ang dalawa at nagbabike papunta sa iba't ibang mga lugar. Bago nga ang krimen, si Mary Ann ay isang guro sa Mascap Elementary School. Isa si Mary Ann sa mga huwaran at tinitilingalang guro sa nasabing eskwela. At kitang-kita nga ang dedikasyon ng guro sa kanyang trabaho. Madalas din nagbo-volunteer si Mary Ann sa mga proyekto na nakakatulong sa komunidad. Bukod sa kanyang pamilya, laman din ng profile ni Mary Ann ang kanyang mga pinakamamahal na mga estudyante. Napakabait, magaang kasama at sobrang sipag. Ganyan nga ilarawan si Mary Ann ng mga nakakakilala sa kanya. Lahat ay nakakasundo ni Mary Ann at marami nga ang nagmamahal sa guro. Kaya naman ang nakakilala sa kanya ay labis na nagulat nang lumabas nga ang balita na kahindik-hindik na sinapit ng huwarang guro. Nito lamang July 23, 2025 nang lumabas nga ang balita na si Mary Ann ay namatay matapos magtamo ng maraming mga saksak. At ang nakakagulat nga, ang may gawa ng krimen ay ang taong minahal at pinagkatiwalaan ng ginang. Walang iba kundi ang asawa niyang si Gerson. Ayon sa balita, bandang 7:00 ng umaga nang nangyari ang krimen sa bahay ng mag-asawa. Habang nagkakape sina Mary Ann at Gerson, nagtalo ang dalawa hinggil sa Facebook post ni Mary Ann na hindi umano nagustuhan ni Gerson. Sa post na ito, nakaramdam umano si Gerson ng isang selos. Sa sobrang init nga ng away ng mag-asawa, bigla na lamang binuhusan ng kape ni Gerson sa muka si Mary Ann. Nagsisisigaw naman si Mary Ann sa sakit na kanyang naramdaman, habang si Gerson naman ay kumuha ng isang patalim. Napakabilis nga ng mga pangyayari dahil bigla na lamang inundayan ng saksak ni Gerson si Mary Ann ng paulit-ulit. At ang krimen nga ay nasaksihan pa umano ng panganay na anak ni Mary Ann at Gerson. Si Gerson nga ay mabilis na tumakas matapos ang krimen. Isinugod pa sa San Mateo Medical Center ang biktima na binawian ng buhay habang nilalapatan ng lunas. Halos pagsakloban naman ng langit at lupa ang pamilya ni Mary Ann nang nalaman nga ang masaklap na balita. Iginiit nilang hindi nararapat kay Mary Ann ang sinapit ng babae. At sa investigasyon nga ng mga pulis, na-recover sa bahay na mag-asawa ang patalim na ginamit sa krimen. Agad namang nagpost sa social media ang ilang kaanak ni Mary Ann para ipaalam ang tungkol sa ginawang krimen ni Gerson.
Nanawagan nga sila na kung sino man ang makakapagbigay ng impormasyon kung nasaan si Gerson ay agad na ipaalam sa mga pulis. Bumuhos nga ng pakikiramay ang social media account ni Mary Ann matapos kumalat sa mga balita ang tungkol sa kanyang pagkamatay. Ang lahat nga na nagmamahal sa mabuting guro ay hindi matanggap ang sinapit ng walang kalaban-labang si Mary Ann. Marami nga ang hindi makapaniwala na wala na ang masigasig at may mabuting puso na si Mary Ann. Lahat sila ay nagbahagi nga ng kanilang magandang alaala kasama ang nasawing guro. At July 25, 2025 nang lumabas nga ang balita na nasa kustodiya na ng mga pulis ang suspect na si Gerson. Inamin nga ni Gerson na siya ang pumatay sa kanyang asawang si Mary Ann. At batay nga sa inisyal na investigasyon ng PNP, inireklamo na dati ni Mary Ann si Gerson kaugnay sa pananakit sa kanilang mga anak. Matapos nga ang settlement ng kaso, pansamantalang lumayo si Gerson sa kanyang mag-iina. Ngunit kamakailan lamang nang umuwi si Gerson sa bahay ng kanyang mag-iina. Subalit simula noon hindi na nagsama pa sa iisang kwarto sina Mary Ann at Gerson. Ay nga sa pahayag ni Gerson, sinabi niya na nagawa niya ang krimen dahil madalas daw ginagabi na sa pag-uwi ang kanyang misis. Iginit din ni Gerson na nagtalo sila ni Mary Ann pero may mas malalim pa umanong dahilan kung bakit niya nagawa ang krimen na hindi naman sinabi pa ng suspect. Dagdag pa ni Gerson, madalas siyang palayasin sa bahay ng kanyang misis na si Mary Ann. Sinabi din ng suspect na hindi daw niya sinaktan si Mary Ann at unang beses niya palang itong sinaktan ng ito ay kanyang napatay. Ngunit ayon sa mga kaanak at pinsan ni Mary Ann, hindi totoo at hindi raw ginagabi sa pag-uwi ang ginang. Sinabi pa nila na walang ibang iniisip si Mary Ann kundi ang kanyang trabaho at ang kanyang mga anak. Hindi naman na sinabi ni Gerson sa mga pulis ang sinasabi niyang post na umano'y naging ugat ng kanyang selos. Pero ayon kay Gerson, pinagsisisihan niya ang kanyang nagawang krimen. Kinasuhan nga si Gerson ng parricide at ikinulong. Sa social media, marami ngang mga netizens ang nagkomento na dapat ibalik umano ang hatol na bitay sa ating bansa para nga sa mga kaso ng katulad ng kay Mary Ann. Meron namang nagmungkahi na maging legal na dapat sa Pilipinas ang divorce. Nang sa gayon, kung hindi na talaga maaayos ng isang mag-asawa ang kanilang relasyon, mas maigi na sila ay maghiwalay na lamang bago nga mauwi sa krimen ang lahat. At August 2, 2025 nang inihatid na nga si Mary Ann sa huli niyang hantungan. At kapag napatunayan si Gerson na guilty, siya ay maaaring hatulan ng habang buhay na pagkakulong dahil sa pagpatay niya sa kanyang asawa. Kung ikaw ang tatanungin, naniniwala ka ba na dapat ibalik ang death penalty sa ating bansa? Ikaw, pabor ka ba na magkaroon na ng divorce ang ating bansa? Para naman sa ating pangalawang kwento, kilalanin natin ang babaeng si Manjeet Panghali, 31 years old. Si Manjeet ay orihinal na mula talaga sa bansang India. Bata pa lamang si Manjeet nang lumipat ang kanyang pamilya sa Vancouver, Canada. Pangarap nga niya na maging isang professional at makatulong sa kanyang kapwa. Kaya naman matapos ang high school, kumuha si Manjeet ng kursong education. At habang nag-aaral sa universidad, nakilala ni Manjeet ang isang lalaki. At ang lalaking nakilala niya ay si Mokhtar C. Panghali, 31 years old o tinatawag ng kanyang pamilya na Ted. Tulad ni Manjeet, si Ted ay mula din sa India at nag-aaral din ng education. Masayahin si Manjeet at mabait, mga katangian na nagustuhan sa kanya ni Ted. Hindi nagtagal naging magkarelasyon na nga sina Manjeet at Ted. Buo nga ang suporta ng pamilya ng dalawa sa kanilang relasyon. Dahil nga nakikita nila na talagang mahal na mahal ng dalawa ang isa't isa. Matapos nga graduate, nagtrabaho na ang dalawa sa magkaibang high school kung saan sila naging mga guro. At taong 1997 nang ikinasal na sina Manjeet at Ted. Matapos nga ang kasal, napansin ni Manjeet ang pagbabago kay Ted. Gusto ng lalaki na pagsilbihan siya ni Manjeet sa lahat ng bagay kahit na alam niyang may trabaho din ang kanyang asawa. Ultimo nga pagkain na kakainin ni Ted ay gusto niyang nakahain na sa kanyang harapan.
Nagulat naman si Manjeet sa naging trato sa kanya ni Ted na tila ba isang katulong. Sumangguni nga si Manjeet sa kanyang kaibigan na may asawa na kung ano ba ang dapat niyang gawin. Ayon sa kaibigan ni Manjeet, baka naninibago lamang ang babae sa buhay mag-asawa. Sinabi pa nila kay Manjeet na magiging maayos din ang lahat at kailangan lamang ng mag-asawa na pag-usapan ang kanilang mga problema. At sa paglipas nga ng panahon, naging maayos naman ang pagsasawa ni Manjeet at Ted tulad ng sinasabi ng kaibigan ni Manjeet. At matapos ngang malampasan ang pagsubok ng buhay mag-asawa, itinoon na lamang ni Manjeet ang kanyang atensyon sa pagkakaroon ng anak. At taong 2003, nang si Manjeet ay nagdalang tao at ipinanganak ang unang anak nila ni Ted na isang babae. Sobrang saya nga ni Ted na sa wakas siya ay isang ama na at halos lahat nga ng oras ng lalaki ay inilaan niya sa kanyang anak na si Maya. Para naman kay Manjeet, iyon na nga ang simula ng maligaya at mapayapang pamilya na kanyang pinapangarap. Ngunit mali ang akala ng guro. Dahil simula nang isinilang ni Manjeet si Maya, mas napadalas na ang pag-inom ng alak ni Ted. Gabing-gabi na nga kung umuwi si Ted at laging umaasa na may nakahain ng hapunan sa kanya pag-uwi. Samantala, labis naman na kalungkutan ang naramdaman ni Manjeet dahil akala niya wala nang magiging problema sa kanyang pamilya. Naging mahirap din ang araw-araw na buhay ni Manjeet dahil siya lamang ang nag-aalaga sa kanyang anak at siya din ang gumagawa ng lahat ng gawaing bahay. Bukod doon, wala pa siyang nakukuhang suporta mula kay Ted. Kaya naman nagkaroon nga si Manjeet ng depresyon. Ilang buwan nga tumira sa bahay ng mag-asawa ang kapatid ni Ted. Subalit nagdulot lamang ito ng stress kay Manjeet dahil napaka-pasaway ng binata. Bukod doon, mas napadalas na nga ang pag-inom ng alak ni Ted dahil palagi niyang niyayaya ang kanyang kapatid na mag-inuman. Umaalis na lamang nga ang kapatid ni Ted pag nag-aaway na sina Ted at Manjeet. Mula nga noon, lagi nang may alitan sa pagitan ng mag-asawa. Nagawa na din ng mag-asawa na sumailalim sa counseling, subalit wala itong naging magandang resulta. Ngunit hindi naman nawala ng pag-asa si Manjeet na muling magiging maayos pa ang kanilang pamilya. Sa isip ni Manjeet, kapag siya ay muling nanganak, ang bata ay magdadala nga ng bagong pag-asa at ligaya sa kanilang pamilya ni Ted. At taong 2006 nang muling nagdalang tao si Manjeet. Sabik si Manjeet na sabihin kay Ted ang tungkol sa kanilang pangalawang anak. Subalit walang naging reaksyon ang lalaki nang sinabi na ni Manjeet ang magandang balita na siya ay nagdadalang tao. At makalipas nga ang ilang araw, nagbago si Ted. Naging sweet na uli siya kay Manjeet at inalagaan ang buntis niyang asawa. Masaya naman ang mga nakakilala sa mag-asawa na naayos nga nila ang kanilang pamilya. Ngunit hindi inakala ng mga nakakilala sa mag-asawa na isang karumal-dumal na krimen ang magiging kakahantungan ng mag-asawa. October 18, 2006 ng hapon, nang umalis si Manjeet mula sa kanilang bahay para sa kanyang prenatal yoga class, bandang 6:30 ng gabi. Pero matapos yun ay hindi na nga nakauwi pa si Manjeet. Ilang beses siyang tinawagan ni Ted pero hindi sumagot ang teacher na si Manjeet. Kinabukasan, pinapunta ni Ted ang kanyang father-in-law at ang tatay ni Manjeet na tawagin na lang nating Kabir. Si Kabir ay initusan ni Ted na atsikasuhin ang batang si Maya dahil papasok na umano siya sa trabaho. Tinanong naman ni Kabir si Ted bakit tila hindi nag-aalala ang lalaki na hindi umuwi kinagabihan si Manjeet. Sumagot naman si Ted at sinabing uuwi din naman si Manjeet sapagkat ginawa na iyon ng babae sa kanya. At matapos nga ang trabaho ni Ted, nagpunta siya sa isang bar para mag-inom. Maya-maya pa nakatanggap nga ng tawag si Ted mula kay Kabir at sinabi niya nga na hindi pa din umuwi si Manjeet. At makalipas nga ang isang araw, simula nang hindi umuwi si Manjeet, saka pa lamang nag-report sa mga pulis si Ted para sa pagkawala ng kanyang asawa. Samantala, ang nag-aalalang si Kabir naman ay humingi na ng tulong sa kapatid ni Manjeet na si Jasmine. At nang nalaman nga ni Jasmine na nawawala ang kanyang kapatid, agad niyang tinawagan ang mga kaibigan nito.
Pero ni isa sa kanila ay hindi alam kung nasaan si Manjeet. Alam ni Jasmine na sa tuwing nag-aaway nga si Manjeet at Ted, umaalis ang kanyang kapatid na si Manjeet kasama ang kanyang anak. Ginagawa nga ito ni Manjeet para kahit saglit ay makalayo kay Ted. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi sinama ni Manjeet ang kanyang anak na babae. Bagay na nun lamang ginawa ni Manjeet. Kaya naman nagsimula nang mag-alala si Jasmine para sa kanyang kapatid. Lumipas pa ang mga araw ngunit hindi na nga umuwi pa si Manjeet. Natakot na nga ang kanyang mga kamag-anak na baka nakidnap ang babae. Agad namang kumalat ang tungkol nga sa pagkawala ng guro. Nakiusap si Ted sa iba't ibang media tungkol sa nawawala niyang asawa. Samantala, nagsimula na nga mag-imbestiga ang mga otoridad. Sinuri nila ang call history ng telepono sa bahay ni Manjeet, ngunit wala naman silang nakuhang impormasyon na makakatulong sa kaso. Ang ibang pulis naman ay hinanap sa iba't ibang lugar si Manjeet, subalit bigo silang mahanap ang teacher. At October 23, 2006, 5 araw na ngang nawawala si Manjeet. At ng araw nga na ito, pinatawag na si Ted at ang pamilya ni Manjeet na mga pulis. May natagpuan kasi ang mga pulis na labi ng babae na 32 kilometers mula sa bahay ni Manjeet. At pagdating nga ni na Ted at ng pamilya ni Manjeet, positibo nga nilang kinilala na ang labing nakita ay ang kanilang nawawalang kapamilyang si Manjeet na 4 na buwang buntis. Ang labi nga ng guro ay hindi na kaaya-aya ang itsura dahil ito ay inapuyan. Napakasakit nga para sa pamilya ni Manjeet ang sinapit ng babae at labis ang kanilang pagtataka bakit iyon nangyari kay Manjeet. Wala din silang maisip na taong may motibo para patayin ang teacher. Sa autopsy report sa labi ni Manjeet, pananakal ang naging sanhi ng kanyang pagkamatay. Agad namang nagsimula ng mga investigasyon ang mga otoridad para hanapin nga ang suspect sa krimen. Nakausap naman ng mga pulis ang pamilya ni Manjeet at sinabi nga nila na madalas magtalo ang biktima at ang asawa nitong si Ted. At para naman mapanatag si Ted na siya ang ama ng ipinagbubuntis ni Manjeet, ipina-DNA test niya ang lambi ng sanggol. At positibo nga sa DNA test na si Ted ang ama ng bata. Bagay nga na ipinagtaka ng mga pulis. Natagpuan naman ang kotse ni Manjeet malapit sa area kung saan natagpuan ang labi ng babae. Sa eksaminasyon nga na ginawa sa kotse, walang bakas na may nangyaring krimen sa loob ng sasakyan. Inimbitahan naman ng mga pulis si Ted sa police station para hingin ang kanyang pahayag. At nagulat nga ang mga pulis nang sinabi ni Ted na sa tingin niya pinagtaksilan siya ng biktima. Ayon kay Ted, nalaman niyang may kasama si Manjeet na kaibigan niyang lalaki nung high school. Sinabi ni Ted na may nakakita umano kay Manjeet na kasama ang ibang lalaki habang kumakain sila sa isang restaurant. Nakwento din ni Ted sa mga pulis na 1 taon na nilang sinusubukan ni Manjeet na muling magkaanak. At nang hindi pa nga nabubuntis si Manjeet, nagalit daw ang babae kay Ted at sinabi nitong may ibang lalaki umano na kaya siyang bigyan ng anak. Kaya nga naghinala si Ted na posibleng hindi kanya ang pinagbubuntis ni Manjeet. Matapos ngang makausap si Ted, pinauwi siya ng mga pulis pero nagsimula silang magduda sa lalaki. Kinausap naman ng mga investigador ang sinasabing lalaki ni Ted pero itinanggi niya na may relasyon sila ni Manjeet. Ayon sa lalaki, totoo nga na sila ay nagkaroon ng koneksyon ni Manjeet at kumain sila sa isang restaurant. Pero iginit niya na magkaibigan lamang talaga sila ng biktima. At sa lie detector test, lumabas nga na nagsasabi ng katotohanan ang lalaki. Nagtaka naman ang mga pulis kung bakit nagsinungaling si Ted sa kanila. Kaya naman mas lalo silang nag-imbestiga ng malalim. Napag-alaman ng mga pulis na ang upuan sa driver's seat ng kotse ni Manjeet ay naurong. Ibig sabihin hindi siya ang nagmaneho ng kanyang kotse. At sa investigasyon, napatunayan na ang SIM card ni Ted ay nasa cellphone ni Manjeet na mangyari ang krimen. Gamit-gamit ni Ted ang cellphone ng kanyang misis ng gabi nang hindi na umuwi ito. Sa isip nga ng mga pulis, kung hindi umuwi si Manjeet ng gabi ng araw na iyon, bakit na kay Ted ang cellphone ng biktima? At nagsagawa nga ng backtracking ang mga pulis sa mga CCTV malapit sa bahay ni Manjeet.
At sa kanilang pagsusuri, may nakita silang mga kuha ng CCTV at bandang 12:15 ng madaling araw nang nakita si Ted na bumili ng dyaryo at lighter sa isang convenience store kahit na hindi naman naninigarilyo ang lalaki. At ng March 12, 2007, ng araw na dapat manganganak si Manjeet, inaresto ng mga pulis si Ted. Kinasuhan siya ng second-degree murder para sa pagpatay niya sa kanyang misis at isa pang kaso para sa pagpatay naman niya sa kanyang anak na hindi pa naisisilang. Nung una nga ay itinanggi niya ang ginawa niyang pagpatay sa kanyang misis pero kalaunan siya ay umamin din sa krimen. Ayon kay Ted, siya nga ang pumatay sa kanyang misis dahil sa sobrang selos matapos makipagkita nito sa kaibigan nitong lalaki. Sinabi pa ni Ted na nang umuwi na si Manjeet mula sa yoga class, nagtalo silang mag-asawa dahil sa pakikipagkaibigan ni Manjeet sa kaklase niyang lalaki. At sa tindi nga ng galit ni Ted, sinakal niya si Manjeet hanggang sa ito ay binawian ng buhay. Sunod ay dinala nga ni Ted si Manjeet sa kotse ng babae at nagmaneho palayo. Huminto si Ted sa convenience store kung saan siya bumili ng dyaryo at lighter. Pagkatapos doon ay naghanap si Ted ng liblib na lugar kung saan inapoyan niya ang labi ng kanyang misis. Ang anak nga ng mag-asawa ay napunta sa pangangalaga ng kapatid ni Manjeet na si Jasmine. At February 4, 2011 nang napatunayan si Ted na guilty sa pagpatay kay Manjeet. At March 17 nang hinatulan si Ted ng habang buhay na pagkakulong para sa pagpatay niya sa kanyang misis at anak. Subalit, October 2023, matapos nga ang 16 years nang namatay si Manjeet at nakakulong si Ted, siya ay nabigyan ng parol at tuluyang nakalaya. Masama naman ang loob ng pamilya ni Manjeet dahil ayon sa kanila, hindi nila nakamit ang hustisya dahil nakulong lamang si Ted ng 16 years kahit na ang hatol sa kanya ay habang buhay na pagkakulong. Dagdag pa ni Jasmine, nabigyan si Ted ng bagong pagkakataon sa buhay, samantalang ang kanyang kapatid ay hindi na nila makakasama pa kahit kailan. Marami pong salamat sa inyong panonood. Meron ba kayong mga kwento na gusto nyong i-share sa ating mga manonood? O kung may personal po kayong kwento na gusto nyong i-feature sa ating channel, i-comment down below nyo lang ang inyong mga suggestions. Para naman po sa dagdag kalaman, i-subscribe nyo din po at i-follow ang ating iba pang YouTube channel katulad ng Tagalog Facts and Mysteries by DJ Sean at Manila Boy Wonder Philippines. Marami pong salamat sa pagsuporta nyo sa aming mga channel. God bless everyone!